Mula gabi ng August 16 patawid sa umaga ng August 17, nagronda ang Reporter's Notebook sa lungsod ng Maynila. Bandang alas 11:30 ng gabi nang aming maidokumento ang isang lalaking napatay ng hindi kilalang suspect sa may port area sa Maynila. Nang makarating ang soko ng PNP, agad na sinuri ang bangkay ng lalaki. Bandang alas 12:30 ng hating gabi, isa pang insidente ng pagpatay sa Sampaloc, Maynila ang aming nakunan. Isang umano'y miyembro raw ng hold-upper group na Bahala na Gang ang naging target ng ikinasang police operation. Tama ng bala sa ulo at leeg ang tinamo ng lalaki. Isang kalibre 38 baril at 2 sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa lalaki. Makalipas ang isang oras, 2 unidentified na lalaki pa ang naiulat na napatay sa Malate, Maynila. Paglapit pa lang ng pulis natin na nakasakay sa mobile, pagbaba nila ay bigla ho silang pinaputukan itong 2 lalaki na nagresulta po doon sa pagkamatay nila. Isa sa 2 suspect ang nagtamo ng tama ng bala sa ulo. 2 kalibre 38 baril at 6 na sachet ng hinihinalang shabu ang na-recover sa crime scene. Mag-aalas 3 ng madaling araw, isa pang lalaki sa may Santa Ana, Maynila ang napatay sa ikinasang drug-buy bust operation ng mga pulis. Nasabat sa lalaki ang kalibre 38 ring baril, marked money, drug paraphernalia at 10 sachet ng hinihinalang shabu. Mula gabi ng August 16 patawid sa umaga ng August 17. 25 ang napatay sa lungsod ng Maynila sa mga isinagawang police operation. Umabot naman sa 50 ang napatay sa buong Metro Manila ayon mismo sa datos ng NCRPO. Ito ang itinuturing na pinakamadugong 2 gabi sa giyera kontra droga ng pamahalaan. Bago nagronda ang Reporter's Notebook, alas 8:30 ng gabi ng August 16 sa Barangay 160 sa Caloocan. Naging biktima ng pagpatay ang 17 taong gulang na si Kian Lloyd de los Santos. Ito ang mga huling larawan ng 17 taong gulang na grade 11 student na si Kian. Nitong August 16, 2017, sa kuha ng closed-circuit television o CCTV camera bandang 8:24 ng gabi, makikitang binitbit ng 2 pulis na hindi nakauniforme ang isang lalaki. Ayon sa mga taga-barangay, si Kian ang lalaking tangay ng mga pulis. Ilang segundo lang ang lumipas, isa pang nakasibilyang pulis ang sumunod sa direksyon na pinuntahan ng 3 nauna. Sa isang sulok, ilang metro lamang ang layo mula sa basketball court kung saan huling nakita si Kian, natagpuan siyang nakasubsob at wala ng buhay. May nakita rin daw na 2 sachet ng pinaghihinalaang shabu malapit sa biktima at isang 45 baril sa kanyang kaliwang kamay. Sa salaysay ng isang saksi, nakita raw niya kung papaanong pinahirapan at inutusan si Kian ng mga pulis. Upo siya, nakayuko. Sinabi niya sa po, unang paputol, hindi ko na po alam kasi pinaputukan. Hanggang sa kasunod-sunod na yung bala. Sa sobrang takot ko po, tumakbo po ako palayo. Matapos ang pagbaril, tinanong pa raw siya ng mga pulis kung kakilala niya ang biktima. Sinabi ko na lang hindi, kasi pag sinabi ko kilala, baka patayin din nila ako. Bandang 8:56 ng gabi, sa isa pang CCTV footage sa loob ng barangay hall, makikita ang isa sa mga pulis na bumitbit kay Kian na nagtataas ng damit. Ayon sa barangay, nagtanong raw ito kung may tama siya ng bala. Nanlaban daw kasi si Kian. Ayon sa spot report ng Caloocan City Police, bumunot umano ng baril at nagpaputok si Kian nang makita ang mga pulis. Gumanti ng putok ang isang pulis sa binatilyo na nagresulta sa kanyang pagkamatay.
Pero sa examination result na inilabas kahapon ng PNP Crime Laboratory, negatibo sa gunpowder nitrates o residue si Kian. Nitong linggo, isinailalim sa forensics analysis ng Public Attorney's Office o PAO Forensic Laboratory ang bangkay ni Kian. Ayon sa PAO, 3 fatal gunshot wounds ang tinamo ng binatilyo. Isa sa likod ng kaliwang tenga at isa sa loob ng kaliwang tenga. Yung dalawang tama niya sa sa ulo is yung isa dito sa likod ng left ear, and then yung third dito ang tama niya. Mukhang ito yung pang finishing off. Ito. Dahil yung barrel mukhang nandito, directly above the head of Kian. Malabo rin daw ang sinasabi ng mga pulis na tumakbo at nanlaban ang binatilyo. Hindi siya nanlaban dahil wala kami nakitang ebidensya na nanlaban siya. Wala siyang ibang injuries. Base doon sa most likely scenario na nakasubsob na siya, nakahiga, nakasubsob. No? Mukhang yung second shooter ay nandito sa left side ng body niya. Yung mga placing ng shots, yung location ng mga gunshot wounds, makikita mo doon yung intent to kill ng shooter. Dahil binaril niya doon sa mga areas of the body na mayroong vital organs. Ito rin ang nakikitang tsorya ng isa pang forensic expert na si Dr. Raquel Fortun. Malinaw daw na hindi pag-neutralize sa suspect ang ginawa ng mga pulis. Like halimbawa, kung may tumatakbo, gusto mo siyang patigilin. Okay. Why aim for the head? Why aim for the trunk? Eh, hindi ka ba pwedeng mag-aim sa paa? Binalikan ng reporter's notebook ang lugar kung saan nangyari ang pagpatay. Dito po mismo natagpo ang nakasubsob at wala ng buhay si Kian de los Santos. Ayon po sa forensic analysis ng Public Attorney's Office, 3 tama ng bala ang tinamo ni Kian, lahat po fatal. At ayon po sa forensic investigator, ang unang shooter posibleng nasa paanan ng biktima na siyang bumaril sa kaliwang likuran niya at sa kaliwang bahagi ng ulo sa bandang tenga. Ang ikalawang shooter naman ni Kian posibleng pumwesto raw sa kaliwang tagiliran na siyang bumaril at tumama sa loob ng kaliwang tenga ng biktima. Narito po yung CCTV camera na nakahagip doon sa 2 pulis na bumitbit kay Kian de los Santos. At nitong nakaraang Martes lamang, umamin na po sa PNP Internal Affairs Service yung 2 pulis Caloocan na si Kian de los Santos nga yung bit-bit nila sa naturang video. Isang drug suspect ang ipresenta ng Caloocan City Police na nagsasabing drug runner si Kian. Pag nakonta ko na po sa cellphone yung neneng, sige na po mag-abang sa akin sa kanto. Salubong na po. Daan na po. Kaliwaan na po. Diretso na. Doon sa area, kilala siya ron eh. Ang tawag na doon ng mga tao ron is addict, pusher. Ngayong napatay na siya, mabait na siya. Pero pinabulaanan nito ng ama ni Kian na si Saldi. Nadadaanan yung anak ko nandiyan lang sa tindahan. Paano sasabihin nagtitinda ng drugs yun? O na-involved sa drug? Hindi nga marunong manigarilyo, mag-inom. Bata pa po. Kabi-kabilang investigasyon naman ang isinasagawa ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI, PNP at ng Commission on Human Rights o CHR. Yun ang tinitignan natin dito. Hindi yung si Kian ay isang drug pusher, hindi yung siya ay courier or siya ay isang minor, no? Ang kailangan nating makita dito kung talagang umabuso yung ating kapulisan at pinatay itong bata na wala talagang kalaban-laban. Nirelieve sa pwesto at under restricted custody ang 3 pulis na isinasangkot sa pagpatay na sina PO3 Arnel Uares, PO1 Jeremias Pereda at PO1 Jerwin Cruz. Tanungin lang namin ng whereabouts nitong sina PO3 Uares and Company. Naka-transfer sila sa Bagong Diwa sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit. Opo. Oo. Pasamantala, habang isinasagawa yung investigasyon. Relieve din sa pwesto si Station 7 Commander, Chief Inspector Amor Cerillo.
at si Caloocan City Police Chief, Senior Superintendent Chito Bersaluna. Lahat naman ng ito ay sabi nga natin para magbigay daan sa isang patas na imbestigasyon. Hindi naman natin sinasabi dito na sila ay guilty agad. Should the investigation point to liabilities by one, two, or all, there will be a prosecution and they have to go to jail if convicted. Masama pa rin ang loob ng pamilya ni Kian sa ginawa sa kanilang kaanak, lalo na't nangangarap rin daw siyang maging pulis. Parang nagmamakawa ako sa akin. Wala akong nagawa. Ang bait-bait ng anak ko, pinatay niyo na lang. Parang napakasakit. Wala yun, tutuloy ang laban kasi alam po bumubulong siya eh. Sinasabi niya sa mukha niya na mama, pinahirapan nila ako na wala naman akong kinalaman. Bakit ako? Sa kabila ng pagdanak ng dugo at pagkamatay ng mga sangkot umano sa kalakaran ng iligal na droga, wala pa ring takot ang mga nagpapasok ng iligal na droga sa mga port ng bansa. Kamakailan lang, nasa 600 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 6 bilyong piso ang naipuslit sa bansa mula China. Kaso ng pagpatay kay Kian nakarating na sa Senado. Umarap sa Senate investigation ng 3 pulis. Pero kanina iginiit ng isa sa kanila na hindi si Kian, kundi isang asset ang tangay nila. Your Honor, kami po yung dalawang nasa CCTV. Pero yung sinasabi pong si Kian, hindi po si Kian yun. Yun po ay aming asset. Ito'y kahit nanindigan ang mga opisyal ng barangay na si Kian ang nasa CCTV. Walang gustong umamin sa 3 pulis kung sino ang bumaril kay Kian. Pero sa ballistic report ng PNP lumalabas na nagmula ang pasyon ng bala na tumama kay Kian mula sa baril ni PO3 Juarez. Based on the ballistic examination map, it was PO3 Juarez who has the firearms who matched with the slug na nakuha po sa katawan ni Kian. Tugma ang pahayag ng PNP Crime Lab at ng PAW Forensic Lab na nakaluhod o nakadapa si Kian ng barilin. Hindi ko ma-justify, Your Honor, kung barilin mo yung tao nakaluhod. Thank you, Unless General. yung nakaluhod siya, tapos nakagano ng baril, barilin mo pa rin. Pero yung ganito po, kung ganito po, kaya ganyan, Your Honor, hindi natin alam, baka mamaya nakagano siya, tapos may baril siya ganon. Pero hindi ko naman sinasabi, ha? Ang akin lang, Your Honor, is kung nakaluhod, indeed, nakaluhod yung si Kian. at nakatalikod. Katalikod, so babarilin mo, kriminal ka, hindi murderer ka. Isang araw bago ang nangyaring pagpatay sa binatilyong si Kian de los Santos noong August 16, isang one-time big-time operation ang naunang isinagawa ng PNP Bulacan sa buong probinsya mula hating gabi ng August 15 hanggang hating gabi ng August 16. Napatay ang 32 drug suspects. Hindi naman sila mamamatay kung hindi sila nanlaban. But gaya ng palagi kong sinasabi, we tried as much as possible na talagang yung operations namin ay would not resort into a bloody encounter. Ang sabi ng gobyerno, ang una niyang objective ay tapusin ang problema sa droga. Ang ginawa niyang solusyon ay, ang lumalabas ngayon ay mali. Ang tinarget niya, hindi yung droga, kundi yung durugista. Ngayon, kita mo 32 kanina daw sa Bulacan. It's really a problem. It takes a toll on the lives of people, whether you are really the victim or the criminal. Hiningi namin sa Bulacan Police Provincial Office ang spot report sa nangyaring one-time big-time operation para malaman ang detalye ng pagkakapatay sa mga drug suspect. Pero hindi pa makapagbigay ang PNP Bulacan ng mga spot report hanggang ngayon. Mostly doon sa findings ng SOCO, mostly on their, kumbaga sa dibdib, sa upper body, mga ganon. Sa tanong kung bakit hindi muna na-neutralize ang mga suspect. As much as possible, yung unang shot mo, fatal dapat kasi kung patatamaan mo sa baril ay sa paa, hindi fatal, baka makapag-retaliate pa, ikaw pang mamatay.
Isa sa napatay sa one-time big-time operation sa Bulacan, ang 32 taong gulang na tricycle driver na si Jeffrey Miranda. Madaling araw ng Martes, August 16, natagpo ang wala ng buhay si Jeffrey sa kanilang barangay. Ayun, nakita niya, nakikinig na siya, bumalik, tatay, wala rin kasi ano kang wala na. Ando doon ay pinatay, nakabulag tayo ka doon si Isang kalibre 38 baril ang nakuha raw mula kay Jeffrey. Aminado si Guillermo na minsang gumamit ng illegal na droga si Jeffrey. Pero dahil sa takot, nagbago raw ito ng manungkulan si Pangulong Duterte. Pagtataka ko, binaril, lumaban. Yung anak ko na yan, hindi nakakahawak ng baril. Problema ngayon ng pamilya ni Jeffrey kung paano bubuhayin ang 4 na anak at asawa na kanyang naulila. Sa serye ng police operation na isinagawa sa Metro Manila at Bulacan sa loob lamang ng 2 araw, umabot sa mahigit 80 ang napatay. Nasa 230 grams ng shabu na katumbas ng mahigit 1 milyong pisong street value ang nakuha sa Bulacan. 16 grams ng shabu naman ang nakolekta sa one-time big-time operation sa Maynila. Sa kabila ng pagdanak ng dugo at pagkamatay ng mga sangkot umano sa kalakaran ng iligal na droga, wala pa ring takot ang mga nagpapasok ng iligal na droga sa mga port ng bansa. Huling linggo ng Mayo, nasabat ng operatiba ng Bureau of Customs at National Bureau of Investigation ang nasa 6 na bilyong pisong halaga ng shabu sa 2 warehouse na nasa Valenzuela. Pinangalanan ang Filipino-Chinese businessman na si Kenneth Dong bilang middleman o nagpoproseso ng mga papeles para maipuslit o mailusot ang kontrabando mula China papasok ng bansa. Sa isinagawang hearing ng Senado, tumatayong witness ang customs broker na si Mark Taguba II. Tinukoy ni Taguba na isang Filipino-Chinese businessman na si Chen Lu Zhong alias Richard Tan ang nagmamay-ari ng Hongfei Logistics, isang shipping company na nagbiyahe at nagpasok ng shabu sa Pilipinas. Ayon pa kay Taguba, ilang customs officials ang nakinabang sa shipment sa pamamagitan ng payola. Sa gitna ng investigasyon, isa sa mga pinangalanan ni Taguba, si Paulo Duterte, na bahagi raw ng Davao Group na sangkot sa smuggling at may matibay na koneksyon sa Bureau of Customs. Good day, M. Mark. We'll make final arrangement with Jack. He is the handler of Paulo. Now we have to advance the enroll. He can fly down to Davao to arrange your meeting with Pulong ASAP. Si Paulo Duterte ang panganay na anak ni Pangulong Duterte at kasalukuyang Vice Mayor ng Davao City. Lumutang online ang ilang larawan ni Paulo Duterte kasama ang middleman na si Kenneth Dong. Sa statement na inilabas ni Paulo Duterte, kinwestiyon niya ang mga naging salaysay ni Taguba bilang hearsay. Noong nakaraang Lunes, August 15, sinampahan na ng NBI ng kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act at Customs Broker Act ang 9 na taong itinurong sangkot sa smuggling ng nasa 6 na bilyong pisong halaga ng shabu. I cannot stop the drug problem and it is very serious. Sinasabi ko sa inyo, we are already in narco-politic state. Sa ngayon, nagpapatuloy ang war on drugs ng gobyerno na minsan nang nabahiran ng kontrobersya. Ang ilan sa mga kontrobersyal na kasong ito tinutukan ng aming team. Kabilang na ang kaso ng mag-amang Bertes na napatay sa loob mismo ng presinto sa Pasay matapos umanong manlaban sa 2 pulis. Parehong may tama ng bala sa ulo ang mag-ama. Ayon sa isang forensic expert na aming nakausap, posibleng nakayuko sila ng barilin o di kaya naman ay nasa mas mataas na anggulo ang taong bumaril sa kanila. Sa ngayon po ay nakafile na ang kasong murder laban sa 2 pulis na pinaghihinalaang pumatay doon sa mag-ama na Bertes. Ito si PO2 Tomas at si PO1 Balo. Sa kasamang palad, hindi nahuhuli ang 2. Nagtago na po yung 2 pulis na sangkot dito sa pagpatay ng mag-ama. Nakuna naman ng CCTV footage noong September 8, 2016 ang pagharang sa OFW na si Mark Culata ng mga pulis sa isang checkpoint sa Tanza, Cavite habang sakay ng kanyang motorsiklo. Ayon sa Tanza Police, pinakawalan nila si Mark bandang alas 12 ng madaling araw. Kinaumagahan, bandang alas 5 ng umaga, nakita na lang ang bangkay ni Mark sa ilalim ng Lambingan Bridge sa Tanza. May tama rin ng bala sa ulo at iba pang parte ng katawan.
Sinampahan ng kasong administratibo tulad ng grave irregularity in the performance of duty, grave neglect of duty at grave misconduct ang 5 pulis na sinasabing humuli kay Mark. Ipinagtataka rin ng IAS kung bakit nalaman kaagad ng Tanza Police ang pangalan ni Mark nung matagpuan ang kanyang bangkay kahit hindi pa naman siya kinikilala ng pamilya. Gayunman, wala pang kasong kriminal na naisasampa laban sa kanila. Masakit kasi ang gusto ko, kung anong ginawa nila sa anak ko, magkaroon ng kaparusahan sa kanila. Hindi ko talaga matanggap ang pagkawala ni Mark, kaya pag nagdadasal ako talagang umiiyak ako ng tulong sa Diyos. Sa gyera ng pamahalaan kontra iligal na droga, na mahigit 1 taon na mula nang magsimula, mahigit 3,500 na ang napatay matapos umanong manlaban. To serve and to protect, yan ang mandato ng PNP. Kapag may mga ebidensyang nagsasabing silang may mga kapangyarihan at may armas ang pinagbibintangang papatay sa taong walang kalaban-laban, dito na nagsisimula ang problema. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Emil Sumangil at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.